Chapter 7. Hindi, pero deads na dead si Sir Don. Naglalaho ang sungay ni Sir kapag siya ang kaharap, parang anghel. Sabi ni Gordon, iritable at mainitan ang ulo ng amo niya. May pagkasanggano din ito at talagang kinatatakutan ng karamihan. Pero pagdating sa dalaga animo, maamong tupa ito. Talaga, totoo. Oo, kaya nga mainit ang ulo niyan dahil bad trip. Maganda ba yung Ma'am Ivana? Tanong pa ni Che. Oo naman, mas maganda pa sa mga naging babae ni Sir. Maputi, sexy, batang-bata at mabait pa. Pagmamalaki ni Gordon na ilang beses nang nakasalamuha ang dalaga. Mabait talaga ito sa kanya. Hindi kagaya ng mga naging babae ng amo na mga matataray at maldita. Daig pa ang amo kung makautos minsan. Ay, na-curious naman ako bigla. Sana dalhin dito ni Sir para makilala natin. Na-e-excite na sabi namin ni Manang Leng. Sawa na kasi siya sa ibang babaeng pumupunta sa mansion na. Akala mo mga donya, lalong-lalo na ang sekretarya ng amo na Fillinger. Manang, ay Sir, nandyan pala kayo. Ulalas ni Manang Leng na nataranta pa nang makita sa entrada ng kusina, ang among masama ang timplade ng mukha. Pati na ang mga kasambahay na naroon ay nataranta pa at sabay-sabay na tumayo at naghanap ng gawain. Nagkabanggaan pa nga sila Ona at Che. Si Lucy ay kunwari may dinadampot sa ilalim ng mesa para hindi siya makita ng amo. Baka kasi tuluyan siyang sesantihin ito. Si Gordon naman ay parang tangang sinisipat, ang maliit na halaman na nasa ibabaw ng counter. Ipaghanda niyo ako ng almusal at kape. Dalhin niyo na lang sa lanay. Pakidalhan na rin pala ako ng pain reliever. Opo sir, maagap na sagot ni Manang. Tumalikod na si Luis at nilisan na ang kusina. Masakit ang ulo niya at nagugutom na rin siya. Hindi maganda ang gising niya. Hay, para akong aatakihin sa puso. Ulalas ni Lucy na nakahinga ng maluwag at tumayo. Ako rin. Nakakatakot talaga ang presensya ni Sir. Parang lagi kang bubulyawan. Mabuti na lang gwapo. Ani Che. Sinabi mo pa, kung hindi lang gwapo at macho si Sir at maganda ang pasweldo plus benefits, hindi ako magtitiis dito. Segunda naman ni Ona. Tama na yang mga sentimiento nyo. Kung tapos na kayong kumain iligpit nyo na yan at ipaghain na ang mga tauhan sa labas. Tiyak na gutom na ang mga yon. Hala kilos na. Mando ni Manang Leng sa mga kasambahay. Siya naman ay hinanda na ang almusal ng amo. Pasabi na lang kay tita na happy birthday ha. Pasensya na kamo hindi ako makakadalo. Sabi ni Ana. No problem bes, maiintindihan ni mami yun. Una na ako. Gay, ingat. Hinanap ko si Ma'am Lin at nagpaalam na uuwi na. Nagpaalam na rin ako sa 3. 7:30 na ng gabi at kasagsagan ng dagsaan ng mga customer. Nakakahiya nga na nag-undertime ako pero nakapangako na ako kay Mommy. Pagpasok ko sa loob ng gate ay sinalubong na ako ng mga tawanan ng mga bisita ni Mommy na nasa labas ng bahay. Puro mga amiga niya ang mga bisita at si Steven. Bumabaha ng pagkain at mga alak sa mahabang mesa nila. Nandito na pala ang Yunika iha ko. Ulalas ni Mommy nang makita ako. Tumayo siya mula sa umpukan ng mga kaibigan niya sa mahabang mesa. Katabi niya si Steven na kumaway pa sa akin. Lumapit naman ako kay Mommy at hinalikan siya sa pisngi. Pinati ko rin ang mga amiga niya. Ito na ba si Ana? Tanong ng isang ginang na pamilyar sa akin ang mukha. Sa hitsura niya ay mukha siyang galing abroad base na rin sa mga alahas niya sa katawan at suot. Oo Mars. Dalagang-dalaga na no. Nak, si Tita Merced mo naalala mo pa ba? Kagagaling lang niyang Canada. Sabi ni Mommy. Ngumiti naman ako nang maalala ang ginang. Siya ang laging kasama noon ni Mommy at mabait siya sa akin. Ang huling balita ko nga nag-ibang bansa na nga siya. Naku lalo kang gumanda iha. Maganda ka na noong bagets ka pa ngayon lalo ka pang gumanda. I'm sure habulin ka ng mga boys. Natawa naman ako sa sinabi ni Tita Merced. Hindi pa rin siya nagbabago. Kikay pa rin manalita. Siyempre kanino pa ba magmamana ng ganda yan, kundi sa akin at talagang habulin ng boys yan. Hindi lang sila nakakaporma dahil strict ako. Sa ganda ng anak ko di pwedeng pachu-pachu lang, ang mga lalaking lalapit sa kanya. Sabat ni Mommy. Napangiwi na lang ako at napakamot sa pisngi. Cool. Wala ka pa ring pagbabago Mars. Ani Tita Merced na ikinatawa naman ng mga naroon. Sige na anak magbihis ka na at suluhan mo kami dito. Nag-excuse na ako sa kanila at umakyat na sa hagdan.
Dahil may mga bisita kami ay nag-ayos ako ng kaunti. Dress na puti na spaghetti strap ang suot ko at flat strappy sandals. Nakasanayan ko na rin kasi na kapag may bisita ay nakaayos ako. Yun kasi ang turo sa akin ni Mommy. Pagkatapos kong mag-spray ng pabango ay bumaba na ako. Naabutan ko pa si Yaya Daling na may bitbit na tray na may lamang pagkain. Ako na po dyan ya. Sabi ko at kinuha ang tray sa kanya. Naku, wag na, baka madumihan ka pa. Puting-puti pa naman ang damit mo. Aniya at akmang kukunin ulit sa akin ang tray pero iniwas ko ito sa kanya. Ako na ya, carry ko na ta, di ako madudumihan. O sige ikaw ang bahala. Hahaluan ko lang yung niluluto ko. Bumalik na si Yaya Daling sa kusina. Ako naman ay dinala na ang tray sa labas ng bahay, nakiumpok na rin ako gaya ng request ni Mommy. Sinalinan niya ako ng wine sa kapata. Sayang nga lang at wala si Ana. Pero nag-enjoy naman ako sa usapan ng mga amiga ni Mommy, kahit na ba may pagka-green-minded minsan ang topic nila. Mukhang may bisita ka pang dumating Mars. Sabi ni Tita Rosa at sumilip sa labas. Lumingon naman si Mommy at tumayo. Ay, nandito na ang espesyal kong bisita na kanina ko pa hinihintay. Patiling sabi ni Mommy at umalis sa mesa. Sino na naman yan honey? Tanong naman ni Steven at sumunod naman kay Mommy na pumuntang gate. Nakiusisa na rin ako kung sino ang espesyal na bisita ni Mommy ang dumating. Napaawang ang labi ko nang lumabas sa kotse si Kuya Luis at ngiting-ngiti. Sinalubong siya ni Mommy at nagbeso sila. Pinigyan pa niya ng bulaklak si Mommy na tuwang-tuwa naman. Inimbitahan pala siya ni Mommy. Tumingin sa direksyon ko si Kuya Luis at nagtama ang paningin namin. Napalunok ako kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Napanguso ako at minsan napapasimangot habang tinutulungan si Yaya Daling na mag-refill ng mga pagkain at pulutan para sa mga bisita. Hayaan mo na ako dito iha, doon ka na lang sa mesa. Samahan mo na lang si Luis, dahil baka malamoog na ng mga matrona. Natatawang sabi ni Yaya Daling na medyo nakainom na rin. Lalo namang nang haba ang nguso ko. Hayaan mo siya ya mukhang enjoy naman siyang nilalamog Palibas sa babaero. Basta babae papatusan niya. Himutok ko habang nagsasali ng kaldereta. Kaninang dumating nga siya ay tiningnan lang niya ako at hindi man lang ako pinansin. Ngiting-ngiti pa siya sa mga amiga ni Mommy at tuwang-tuwa pa ng pagkaguluhan siya. O bakit mukhang nagseselos ka? Tanong ni Yaya Daling na may mapanuksong ngiti sa labi. Nag-init naman ang pisngi ko at nataranta pa sa paglalagay ng ulam sa bandehado. Hindi po Hindi lang po kasi magandang tingnan yung nakikipagharutan pa siya sa mga amiga ni Mommy. Parang mga nanay na niya yun Nang hahaba pa rin ang ngusong sabi ko. Tumawa si Yaya Daling. Di pagsabihan mo siya. Mukhang makikinig naman sa'yo yun Bahala na siya sa buhay niya Yaya, matanda na siya. Lumabas na kami ng kusina ni Yaya Daling para dalhin ang narefill na pagkain sa mga bisita. Napasimangot ako nang makita na nakahawak na sa dalawang braso ni Kuya Luis, ang dalawang amiga ni Mommy na halatang may tama na. At ang una naman ay ngiting-ngiti pa at enjoy na enjoy. Nagangat siya ng tingin at nagtama ang mga mata namin, inirapan ko siya at nilapag na sa mesa ang bandehado ng kaldereta. Umupo na rin ako katabi si Yaya Daling na nakikipaghuntahan na rin sa mga amiga ni Mommy. Nagsalin ako ng wine sa kapata ko at uminom. Ang gwapo-gwapo mo talaga Luis, ang bango-bango mo pa. Ani Tita Rose na hiwalay na sa asawa. Nakayakap siya sa kaliwang braso ni Kuya Luis at inamoy-amoy pa ito. At ang tigas-tigas pa ng braso Mars. Segunda pa ni Tita Hilga na pinipisil-pisil pa ang kanang braso ni Kuya Luis. Tumawa lang si Kuya Luis sa ginagawa sa kanya ng dalawang amiga ni Mommy. Ako naman ay napangiwi at napairap na lang at sumimsam sa wine. Enjoy na enjoy talaga ang kumag na si Kuya Luis. Sa mahabang mesa ay si Kuya Luis lang at si Steven ang lalaki. 5 ang amiga ni Mommy na trip si Kuya Luis, minsan nakikisali pa si Yaya Daling. Si Mommy naman ay hindi naman nakikisali, dahil bantay sarado siya ni Steven na nakasimangot na rin kung minsan. Mga Mars, huwag niyong masyadong panggigilan si Luis dahil baka malamoog niyo yan. Natatawang saway ni Mommy sa mga amiga niya. Halatang may tama na rin siya. Hayaan mo na lang kami Mars. Ngayon lang kami nakakita ng ganito kagwapong Adonis sa buong buhay namin. Okay lang naman sa'yo di ba Iho?
Promise hindi kami lalagpas sa limit. Sabi ni Tita Merced na lasing na. Tumawa pa siya. No problem mga titas, nakakatuwa nga ho kayo. Naaalala ko sa inyo ang malalayong mga tiyanin ko. Nakangising sabi Kuya Luis na tumingin pa sa akin. Inirapan ko lang siya ulit. Titingin-tingin pa eh. Tumawa naman si Mommy, Steven at Yaya Daling sa sinabi niya. Bakit naman sa mga tiyahin mo pa kami kinumpera? Pwede namang sa Mommy na lang. Lalo na ako, byuda na ako. I can be your sugar mommy big boy. Maharot na sabi ni Tita Merced sabay tili. Nagtawanan na naman sila. Ako naman ay muntik ng may buga ang iniinom na wine. Parang gusto na ring lumabas ng lahat ng kinain ko kanina. Ayos ka lang iha. Tanong ni Yaya Daling na namumula na ang mukha. Tumanggo naman ako at ngumiwi. Medyo parang naduduwal lang ya. Tumatawa si Yaya Daling at inabutan ako ng atsyara na nasa mangkok. Heto pantanggal pagkaumay. Napakamot na lang ako sa batok at kumain ng atsyara. Habang lumalalim ang gabi ay lalo pang bumauhaw ang alak. Nalalasing na ang mga bisita at mas naging maingay pa. Ako naman ay naghinay-hanay lang sa pag-inom dahil si Mommy at Yaya Daling ay nalalasing na rin. Kaming dalawa lang yata ni Kuya Luis. Ang matino pa bagamat siya ay sumasabay naman sa inuman ng mga amiga ni Mommy. Kanina pa rin siya tingin ng tingin sa akin bagamat, hindi naman ako kinakausap. Ang inis ko sa kanya ay nauwi na lang sa pagkailang kong minsan. Pasado 11:00 ng gabi ay nagsidatingan na. Ang mga sundo ng mga amiga ni Mommy. Mga asawa nila o kaya mga anak. Mars, una na kami. Happy birthday ulit. Palem ni Tita Merced na lasing na at namumungay ang mga mata. Akay-akay siya ng anak niyang babae. Thank you Mars sa uulitin. Sabi naman ni Mommy na lasing na rin at nagbeso pa sila ni Tita Merced. Nagpaalam pa si Tita Merced kay Kuya Luis bago sumama sa anak. Sunod-sunod na ring nagpaalam umuwi si Tita Rose, Tita Helga at iba pa. Hanggang sa kami na lang ang naiwan. Si Yaya Daling ay nag-uumpisa ng magligpit. Si Kuya Luis naman ay tila wala pang balak umuwi, dahil prente pa ring nakaupo ito at kadaldalan si Mommy at Steven. Tumayo na ako at tumulong na kay Yaya Daling sa pagliligpit. Medyo susuray-suray na kasi siyang maglakad. Yaya Daling ako na lang po dyan. Matulog na po kayo. Awat ko kay Yaya Daling na akmang babuhitan, ang tray na may lamang mga platong hagasin. Kaya ko pa. Hindi pa naman ako lasing ikaw talaga. Ako na po, inagaw ko na sa kamay niya ang tray at pinasok na sa loob ng bahay para dalhin sa kusina. Wala nang nagawa si Yaya Daling. Niligpit na lang niya ang mga basyong bote ng alak. Kumuha naman ako ng plangganita at basahan. Nilagyan ko ng sabon at tubig at bumalik ulit sa labas. Nakasalubong ko pa si Yaya Daling na bitbit ang ice bucket. Dito ka na lang matulog Iho, baka hindi mo na kayang magmaneho madisgrasya ka pa. Sabi ni Mommy. Natigilan ako sa sinabi ni Mommy. Oo nga baka makatulog ka pa sa daan. Segunda pa ng lasing na si Steven. Nakakahiya naman po tita. Hihimas-himas sa batok na sabi ni Kuya Luis na sumulyap pa sa akin. Pero wala naman sa mukha niya ang nahihiya. Napanguso naman ako at inumpisahan ng panasan, ang mahabang mesa na wala ng mantel. Naku wag ka nang mahiya Iho. May guest room naman kami sa taas. Dito ka na magpalipas ng gabi para mapanatag na rin ako. Pilit pa ni Mommy. Sige ho kung mapilit kayo. Natatawang pagpayag na ni Kuya Luis. Nanlaki naman ang mata ko. Taliwas sa inaasahan ko. Akala ko magpupumilit pa rin siyang umuwi. Hindi naman siya mukhang lasing at paniguradong kaya pa niyang magmaneho pa uwi. O kung hindi naman pwede naman niyang tawagan, ang driver niya para magpasundo. Pumilis ang tibok ng puso ko sa isiping dito siya matutulog. Katabi pa naman ng kwarto ko ang guest room. Ivana ikaw na ang bahala kay Luis ha. Kami aakyat na ni Steven, inaantok na ako. Sabi ni Mommy na tumayo na sa upuan. Tara na honey, antok na rin ako. Ani Steven na tumayo na rin at inakbayan na si Mommy papasok ng bahay. Susuray-suray pa silang dalawang naglalakad habang naghaharutan. Naiwan naman akong nakanganga kasama si Kuya Luis. Lalo namang bumilis ang tibok ng puso ko at nataranta pa ako sa pagpupunas. Tumikim naman si Kuya Luis at tumayo sa kinauupo ang monoblock. Tulungan na kita. Aniya sa swabing malaking boses. Hindi na kaya ko na ito. Sabi ko na hinarap naman ang mga case ng beer.
Pero bago ko pa ito mahawakan ay inunahan na ako ni Kuya Luis at parang papel lang na pinagpatong-patong niya ang mga ito. Nahigit ko ang hininga dahil sa lapit niya, naamoy ko ang pabangong gamit niya pati na ang amoy alak sa hininga niya. Iniwan ko na siya sa ginagawa at pinagpatong-patong ko naman ang mga upuan. Pagkatapos ay kinuha ko na ang plangganita at basahan at pinasok sa loob ng bahay. Naabutan ko pa si Yaya Daling na nakahiga na sa sofa. Nilagay ko muna sa kusina ang plangganita at binalikan si Yaya Daling. Ginaisang ko siya at pinapasok na sa kwarto niya na nasa tabi lang ng kusina. Hindi na siya tumanggi nang alalayan ko siya papasok sa kwarto niya, dahil na rin siguro antok na siya sa kalasangan. Pagkatapos ko siyang iayos ng higa sa kama niya at buksan, ang electric fan ay lumabas na ako ng kwarto. Natigilan ako nang makita sa sala si Kuya Luis at nakaupo sa sofa habang nakasandal ang ulo at nakapikit. Tumikim ako. Kung inaantok ka na matulog ka na sa guest room. Sa bandang kanan yung pangalawang pinto. Malinis na yun, sabi ko. Nagmulat naman siya at umayos ng upo saka tumingin sa akin, ang mapupungay niyang mga mata. Hindi pa ako inaantok, aniya sa magaspang na boses. Ngumuso ako, inaantok ka na obvious naman. Matulog ka na sa taas. Iit ko pa. Tumayo naman siya at namulsa. Ano pa ba ang gagawin mo? Tanong niya na hindi pinansin ang sinabi ko. Maghuhugas ng mga plato. Tutulungan na kita. Tinaasan ko siya ng kilay. Marunong ka. Napahawak siya sa batok. Hindi. Ngumuso ako. Hindi naman pala eh. Ako na lang. Tutulungan pa rin kita para makatulog ka na rin. Turuan mo na lang ako sa dapat gawin. Iit pa rin niya at nagpatiuna na sa kusina. Agad ko naman siyang sinundan. Ano bang? Paano ba gagawin? Tanong niya, habang nakapamewang na nakatingin sa tambak na hagasin. Napakagatlabi naman ako at muntik nang matawa sa hitsura niya na, halatang walang kaalam-alam sa gagawin. Nilapitan ko na ang tambak na hagasin at binuksan ang gripo. Siya naman ay lumapit na rin at nililas pataas, ang manggas ng long sleeve shirt niya. Anong unang gagawin natin? Tanong ulit niya. Bumuntong hininga ako tiningnan siya. Nasa mukha niya ang determinasyon na tulungan ako. Kinuha ko ang dalawang apron at binigay sa kanya ang isa. Isuot mo yan para di ka madumihan. Sabi ko at sinuot na rin ang isang apron. Ngumiti naman siya at sinuot na rin ang apron. Di pa siya magkandatuto sa pagtali sa likod kaya ako na ang nagtali. Ngiting-ngiti naman siya. Nag-init ang pisngi ko at agad na lumayo sa kanya. Pinagtulungan na nga naming matapos ang mga hugasan. Dahil wala siyang alam sumusunod lang siya sa kung anumang sabihin ko. Wala namang siyang reklamo at mukhang nag-enjoy pa sa pagsasabon. Ang sabi niya first time daw niyang maghugas ng plato. Lumaki daw kasi siyang laging may nakasunod na mga kasambahay sa lahat ng gagawin niya. Di ko naman napigilan magtanong tungkol sa buhay niya. Sumasagot naman siya hanggang sa siya na, ang nagkukwento tungkol sa buhay niya. Ulila na raw siya. Bata pa lang ay namatay na ang daddy niya sa aksidente. Ang mommy naman daw niya ay namatay 5 years ago, dahil sa atake naman sa puso. Sumunod naman ang lolo niya bagamat may mga kamag-anak pa naman daw siya. Parehas lang pala kaming ulila. Pero ako may mommy Bev pa at Yaya Daling.